Hello guys, good day sa inyo lahat. Ito yung ating gagawin ngayon sa araw na ito mga kaibigan. Itong L120 series ng Epson na printer. Ang problema nito nag-i-spill yung kanyang ink. So baka naranasan o na ka-encounter na kayo na nag-spill yung ink ng inyong L120 series na printer. Yan, baka isipin nyo may butas na yung kanyang mga hose. Pero may isang dahilan kung bakit spill yung kanyang ink. Yan, pakita ko sa inyo mamaya yung dahilan. Walang sira yan, talagang mag-spill yan kalaunan dahil lilinis, ink flashing tayo at saka nag-head cleaning, kaya talagang mag-spill yan kalaunan. So ba napupunta yung ink na yun na pina-flashing natin? Isang reason niya kung bakit tumatapon yung ink niya ay dahil sa katulad na ipapakita ko sa inyo. Yan, ito yung dahilan kung bakit. Pakita ko muna sa inyo mga kaibigan kung ano yung dahilan kung bakit nag-spill. Ito yung isang reason. So tanggalin muna natin sa ilalim yung screw. Yan, dalawang screw yan pero isa na lang yung naandyan dahil nagpalit na rin ako dati. Pero eto, pakita ko sa inyo kung ano yung inaalis natin mga kaibigan. Yan, buksan natin at makikita nyo mga kaibigan yung pinaka-cartridge niyan. So yung cartridge niyan, ano ba yung laman ng cartridge na yan? Yung iba siguro alam na yan dahil nakapag-linis na rin kayo, nagpalit na rin kayo. Pero ito, pakita ko doon sa mga bago. Ayan, hirap tanggalin yan. So ayan mga kaibigan, pag tinanggal nyo yan, makikita nyo dyan ay yung kanyang parang foam. Parang foam yan. Yun yung papalitan natin. Yan ay nilinis ko na dati. Diyan napupunta yung mga ink. Pagka napuno na, nag-flashing kayo, dyan napupunta, kaya nag-spill yung kanyang ink. Baka akala nyo may sira na, pero hindi, walang sira yan. Nag-o-overflow na yung ink dahil punong-puno na, hindi na kaya ng sponge niya. So hirap na akong maglinis ng ganyan dahil napakarami talagang ink, kaya kailangan palitan na lang. Itapon na natin yung kanyang sponge. Yan, wag na nating linisin kasi maaksaya rin sa tubig. Ang tagal talaga. Parang 30 minutes ako naglinis dati yun Yan, so ilagay natin sa plastic. Wag yung basta itatapon sa basurahan kasi mag-spill din yan sa basurahan. Mahirap maglinis. Natapunan nga ako sa pantalon yan, hindi na natanggal So yan, tanggalin natin yung kanyang sponge. Ayan, itaktak natin dyan. Yan. Tapos, itali natin, at itapon natin sa basurahan, para di siya mag-spill, So, linisin natin yung cartridge, yung pinaglalagyan niya ng plastic. Linisin natin yung mga kaibigan. Itapat lang natin sa gripo and sapat na yon para malinis siya, Hindi katulad niyan pag nilinis niyo yung sponge na yan, matagal talaga yan kasi humihigop o nag-absorb siya ng ink talaga. So linisin natin sa lababo. Yan, ganyan lang kasimple yan mga kaibigan. Itatapat lang natin sa gripo at mawawala na yung kanyang ink dahil hindi naman nag-absorb yan dahil plastic yan After nun, next nating step ay palitan natin yung bagong binili natin na sponge. Binili ko yan online mga kaibigan. May guide. So yung guide, tignan nyo na lang kung paano ilalagay mismo yung sponge na yan dun sa cartridge. So medyo matagal din. Nilinis ko pang mabuti kasi ang cartridge na yan Yan. After nyan, punasan yung mga kaibigan para hindi na ma-absorb ng sponge na ilalagay nyo na bago. Yung kaninang pinakita ko sa inyo, yun yung sponge, yung puti. So mura lang iyon. Mas better siguro kung magpapalit lagi kayo from time to time. Bumili na kayo ng mga tatlong package or 4 na package. Yan, for stock only. So yan, ilalagay na natin mga kaibigan yung nabili natin online. May guide nga yan tulad ng sinabi ko sa inyo kanina. Pag nilagay niyo yan, madali lang naman Yan. So may butas yan sa gitna, tapos may guide sa tagiliran. Hiwa-hiwalay. Tapos isushoot na natin agad dyan sa cartridge, ilagay mismo ng sponge, para pagka nag-ink flashing kayo susunod, dyan na uli mapupunta. Matagal naman yan bago mapuno
Yan, pwede nyo linisin kung sinisipag kayo sa susunod na mapuno yan, or bumili na lang ulit kayo ng bago, matagal pa naman eh. Bihira naman mag-ink flashing, halimbawa sabihin na natin sa isang buwan, 2 o 3 ink flashing at saka head cleaning. So matagal pa rin bago yan mapuno. Yan, ganyan lang kasimple mga kaibigan yung paglalagay niyan eh. Yan, siksik naman yan eh. At saka yan, may mga piraso na hinakahiwalay. Isushoot lang natin ng ganyan. May guide kasi yan eh, para ma-firm siya. Hindi siya kumbaga matanggal sa kanyang position So ganyan lang mga kaibigan, napakasimple lang After na mailagay na natin, pwede na natin ibalik. Ganun lang kasimple mga kaibigan. Yung paglalagay o pagpapalit ng kanyang sponge So ito na mga kaibigan, ibalik na natin. Screw na natin mga kaibigan screw na natin siya. Yan, may guide naman yan eh. Huwag nyo na lang gagalawin yung ilalim yan mga kaibigan, kasi pagka ginalaw niyan baka may matanggal na plastic, mechanical o kaya mga spring napakahirap niyan pag may natanggal dahil nagalaw ninyo. So nagbo-move kasi yan sa loob, lalo na pagka naglilinis naglilinis siya mag-isa, self-cleaning. At saka pag nagpiprint, kaya ingatan nyo mga kaibigan yung loob niya na kung wala namang sira, huwag nyo nang galawin yun lang mga kailangan lang. Huwag nyo nang silip-silipin kasi baka lalong may mahulog eh. Yan. So in-screw na natin yung mga kaibigan screw na natin yung kanyang cartridge dyan sa body mismo ng printer na yan, ng L120 series na Epson So may mga video rin ako dyan mga kaibigan na nagawa kung paano mag-ink flashing, kung paano maglinis manually ng mga hose. May mga ginagamit na mga pang cleaner na liquid at saka kung paano mag head cleaning at ituturo ko din kung paano halimbawa yung mga naglaps na siya o nakapag-print na siya ng mga nasa 6,000 plus, hindi na magpi-print, kung paano i-reset yun may resetter yan eh. So yan mga kaibigan nakita na natin, okay na siya, nag-print na siya maayos na yung ating nilagay, ready to fight na ulit yan pag nag-ink flashing So mga kaibigan yung mga bagay na pinakita ko sa inyo ay napakahalaga para sa inyong mga printer. Kasi pagka hindi nyo napag-aralan, mahihirapan kayo. Lalong-lalo na kailangan nyo mag-print sa school, sa mga business nyo, sa office. So napakahalaga niyan mga kaibigan. So hanggang dito na lang tayo mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong panonood muli ng ating bagong content, video. Napakahalaga niyan mga kaibigan. Sana mapag-aralan niyo at sana huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel mga kaibigan. Okay, around to 7K subscribers, sana ay mapanood niyo at paki-subscribe na lang mga kaibigan para sa magkatulungan naman tayo. Okay, alright. Good day sa inyo lahat. Thank you.